Yung second installment natin for tonight's lesson is issues on fundamentalism. Okay? So, ito ay synopsis of chapter 3 na pinamaganda unrest dun sa book ni Bruce Shelley, A History of Conservative Baptists, na sinend ko po dun sa yung link doon sa from yung Google link, no, doon sa ating messenger na sana i-download niyo po kasi maganda po. Ito pag-usapan natin chapter 3 and a few lines from chapter 4. So, ang unang naging issue, yung sinasabing inclusive policy. Okay? The American Baptist, according to Shelley, the American Baptist Foreign Mission Board, so ABFM, had not officially rejected this policy, which asserted that the board composed, like our churches, of men and women of diverse opinions. No? So, inaalaw ng American Baptist Foreign Mission na kahit merong diverse opinions, ay naisasama sila sa missionary work. As therefore, heretofore, it should include among its officers and missionaries representatives of various elements among our people. So, kasi nga inclusive, wini-welcome ang mga missionaries of different faiths. Okay? At pagkatapos ng World War I, for fundamentalists, ay merong fundamentalist reaction. Ito yung later na naging conservatives, no? This means the inclusion of believers, no? Yung definition na ito ng American Baptist Foreign Mission Board, no? Tinake siya ng mga fundamentalists as inclusion of believers with unbelievers. Na kung saan, kasi kung iba-ibang pananampalataya pala wini-welcome, no? Pati pala yung isang taong hindi tinanggap si Jesus Christ, no, ay pwedeng maging missionary, di ba? So the Chicago Baptist, ito yung mga moderates, means a method whereby Baptists work and fellowship with other Baptists who vary in their understanding of the New Testament, but who have a common allegiance to Jesus Christ. So kaya nga in our first segment, we talk about statement of faith. Dito, to include, I believe, yung understanding ko doon sa Chicago Baptist, na ang core doctrine lang nila is yung paniniwala from the New Testament and at the same time, allegiance to Jesus Christ. So, ganun nila tinitingnan. Well, you could look at the resource. Meron pang mga ilan doon kasi nga, ayoko naman magtagal dito. Ayon kay Frederick Anderson, we will appoint only suitable evangelical men and women. We will appoint evangelicals and we will not appoint non-evangelicals. At ito yung position na sinundan ng mga fundamentalists/conservatives. No? Kailangan merong screening. Merong screening para doon sa missionaries. Now, let's talk about convention. Ito yung when you say convention, ito yung North American Baptist Convention, no? Versus the conservatives. So, nagkaroon na ng isang dissenting group within the convention. Ito yung conservatives na ito. Una yung the question of creeds. The convention, sabi nila, convention leaders argued that confessional statements, kagaya ng statement of faith, yung kanina pinresent natin, ang understanding ng convention, it is daw a version of a creed. Okay? These were essentially creeds. No? Contrary to Baptist tradition. However, yung mga conservative naman, sabi nila, Baptists had historically used confessions without violating liberty of conscience. So inilalayo ng conservatives yung definition ng statement of faith as a creed. Pero again, yung statement of faith ay autonomous doon sa local church, no? Local church A, B, C, and D. Meron sila kanya-kanyang statement of faith. At within the Baptist na fellowship, ang conservative sinasabi, it is not a creed. Pero yung convention, sinasabi, it is a creed. Okay? So, merong disagreement. Next is doctrinal uniformity. The convention charged the conservatives were attempting to impose doctrinal uniformity and gain political control of the convention through confessional statements. So, ang tingin ng convention,
sa ginagawa ng conservatives dun sa doctrinal uniformity ay merong means may political political machinery para makontrol yung, di ba, dissenting opinion maliit na grupo ang fundamentalist within the North American Baptist na convention no? So ganun tinitingnan ng convention, political yung motibo. Now para sa conservatives, they argued that doctrinal standards were necessary to preserve biblical orthodoxy, yung definition ng conserve. No, merong mga doctrines, orthodox doctrines na essential na kailangan siyang i-conserve within the organization. Okay? At nilalabanan ng conservatives during this time, no? Yung bago pa mag 1943. So siguro during the start of the war na World War II. Yung pumapasok na yung theological liberalism sa mga teachings of the church. So, yun yung nilalabanan ng conservatives, which is wherein yung North American Baptist naging open na sila sa liberal doctrines. No? So, pero I do not have time to discuss yung what liberalism means, no. And then yung concept ng sending missionaries. The convention, in order to promote peace, the convention allowed the sending of missionaries from liberal backgrounds. So nandun pa rin yung basta makapagpadala ng maraming missionary. At huwag tayong mag-away-away. Yun yung ina-uphold ng convention. Pero sa conservatives, they insisted that missionaries should affirm itong mga essentials na to. Tulad ng Christ, virgin birth, the divinity of Christ, miracles, the reality of miracles, resurrection, and the inspiration of Scripture. So ayaw pumayag sa mga conservatives na nagpapadala ng missionary na hindi pinapaniwalaan itong mga itong mga essential doctrines na ito. At still with sending missionaries, the convention rejected making any confession of faith, normative believing, which is yung nakita natin kanina, examples yun. The New Testament is the all-sufficient ground of our faith and practice. So ang argument ng convention, no, enough na yung New Testament para maging basis, hindi na kailangan mag-create pa ng statement of faith. Pero yun yung sinususugan ng conservatives They believe that the ruling of the convention allowed doctrinal latitude kasi nga kung walang control, walang sabihin natin pag-i-screen, no? Ganun yung nangyayari. Nagiging ang missionary ay pwedeng magdala ng mga pananampalataya na hindi in agreement doon sa sending church niya. No, excuse me. A few more, no? Summary of the conflict. The convention leaders did not believe the conservatives' explanation of confessional statements. Kasi nga, ang argument ng convention, sa Bible lang tayo, hindi natin kailangan statement of faith. Conservatives, they did not trust leaders' assurance of orthodox belief. So, ang issue dito within the conservatives, yung loss of trust yung loss of trust and confidence na sa leadership ng convention. Na naniniwala ang conservatives na baka madamay na pati yung faithful dun sa mga ruling na ginagawa. At makita natin dito pa lang sa description na to, yung ecclesiastical authority na nagre-react kanina doon sa ating conversation sa first part. And so let's look at the conservative response. So, pagkatapos na nagkakaroon ng ganitong disagreements between the minority position, yan po yung fundamentalism/conservatives, at doon sa general na convention ng North American Baptist, the conservative response was, the conservative strand formed a separate missionary organization, no? Called the Conservative Baptist Foreign Mission Society. Yan po yung naging, tawag mo dito,
Yan po yung mga nagpadala sa Bill Simons, no? In 1940, pero 1946 sa 47 yata sila punta. Which separated from the American Baptist Foreign Mission. Tapos, anong ginawa ng Northern Baptist? In-exclude ang CBMF, no? Ang sabi na wag na kayo magpapadala ng financial support sa CBFMS. At ano yun, chain reaction yun. At dahil doon, naisip na ng mga local churches na fundamental at yung sa CBFMS na bumukod na. Okay? And then they called the Fundamentalist Fellowship, changed its name to Conservative Baptist Fellowship of the Northern Baptist. So, kasi nga, Northern Baptist na sa hindi yung Southern Baptist na organization. Para po maintindihan natin the three fundamental principles of Conservative Baptist, no, what makes us CBAP? What makes us CBAP? Una, we are a confessional body. The reasons for this were obvious. The major and persistent charge the conservatives brought against the North American Baptist Convention was that it had failed to accept a theological standard. So, yung nasabi ko kanina, Bible lang daw ang standard nila. Bible lang daw ang basis. No? A floor debate over theology in the eyes of the convention executives rather, would have proved dangerous and disruptive to unity and organizational efficiency. So, yun yung position ng CBAP with regards to looking at our organization as a confessional body. Pangalawa, yung autonomy of the local churches, no? A fellowship of independent churches. The CBA stands for Conservative Baptist of America. Is also a fellowship of independent churches. The association has no power to make decisions for the church. So it's good na meron tayong questions dito earlier na nai-strengthen ng ating material. And no program which they must accept. Pero, tag mo dito as yung logically speaking, tayo rin po ay nagke-create na ng programs ngayon. At itong program na to, hindi ito imposing. No? Kung hindi nagbibigay ng idea, paano matulungan ng local church? Kagaya niyan, sa series of lessons natin in the future, magkakaroon tayo dito ng conversation kung paano yung stages of church planting. And again, hindi po yun imposing. But, if the local church pastor at saka leadership nakita nila na, uy, maganda itong gamitin. So, ganun po tayo. Ang congregation po ang nagme-make ng decision na kung ano yung nakikita nyong useful para sa inyong local church. So, however, there rightly exists among the churches an interdependency. So, balik pa rin tayo doon sa understanding ng fellowship of independent churches. Because it causes the Conservative Baptist love can only prosper under the hand of the Lord and or the Lord hand of the Lord dito dapat eh. As the churches unite and cooperate together. The association is not a denomination. Noon yun. Okay, noon yun. So, nagbabago ang panahon at saka palagi ko we can live naman, no, whether it's an association or a denomination, no, we can still coexist, diba? And then the third and last, organic relationship with agency, yung sinasabi nga na yung church universal, okay? So tayo ay nagpe-fellowship together. Pero we do not see ourselves as disconnected from the universal church. No? Yun the third principle, assure the readers that the association had no organic relationship to the organization which its churches support. This, of course, struck the rather unique note about the Conservative Baptist movement. Each of the agencies was independent of the others. So, diyan natin makikita yung kahalagahan ng partnership. So, ang isang local church ay mayroong kalayaang makipag-partner
lalo na kung ito ay may kinalaman sa Great Commission. Pero alam natin na merong mga agencies na na may question yung ating yung may question yung testimony of the local church. So, humingi tayo lagi ng wisdom sa Lord. Paano natin magagawa? Any church that wanted to support one of the agencies was not compelled to support any of the others. At bakit ganoon? The autonomy of the local church. Kaya yun po, makita natin, pinag-usapan natin statement of faith, pero we are already looking forward dun sa mga pag-uusap tungkol sa sa church organization, at mabibigyan po natin ng time yon sa susunod na lesson. Okay? So meron po ba kayong tanong, reaction? So at least ang dahilan bakit ko po ito pinasok, kasi yung local church naging Conservative Baptist, pero hindi natin alam bakit tayo naging sabihin natin maraming Baptist, at paano tayo talaga nabuo at ganda na understanding. Baka si Kuya Ramon may tanong kasi nagbukas ng camera eh. Yeah, we shall wait, sino pong interested. Ayun, sige Jonadel, please go on. Tanong ko lang po, base po dun sa pagkakaintindi ko. So tayo ay from doon sa conservative, doon sa diniscuss po ninyo, di ba? So ang ano po natin, kumbaga from doon sa history, ang parang nais iparating na dapat merong statement of faith na magiging parang standard ng orthodoxy sa church. Yun po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Opo. So yung isa po, ayaw nila, Bible lang, pero yun nga, parang nag-tend sila towards doon sa, yun nga, yung liberty, yung liberalism na stand. So yun lang po, nilino ko lang po kasi baka mali po yung pagkakaintindi. Hindi naman. Okay naman po. Okay. Thank you po. Thank you. Si Brother Carl. Sige po, Brother Carl. Carl? Test mo yung mic mo. Hello? Bago susundan natin yung yung pinost ni... Sige. Hello? Ayun ba? Yung na-recall ko po kasi one time umattend po ako nung short class niyo sa sa VCC about sa sa history ng CBAP. Tapos doon parang yung pagkaka-define niyo about dun sa sa pagiging conservative Baptist. Ang pinagkaiba niya sa Northern Baptist kasi Northern Baptist kilala sa US as liberal, tapos sila nag-ordain ng mga babae. Yan. Tapos, moderate on social views. Ito yung nabasa ko. Ngayon po, parang sa pagkakaunawa ko, tama po ba na kaya parang kinakategorize natin yung yung CBUS muna, kinakategorize sa Conservative Baptist. Gawa nga, itong mga Northern Baptist, ganun na yung stance nila. Kung babalikan mo kanina, yung which is nasabi mo rin, yung convention, ang basis nila ng belief is the New Testament, the Bible. However, parang sky's the limit yung interpretation, no? So yun yung yung pagbabalik doon sa orthodoxy. Yun yung isang ina-argue. May historical nature ito kasi nung time na rin ito ng pagtatalo ng liberals at saka ng conservatism within the Northern American Baptist. Kasamang kapanahonan nito yung kay Karl Barth, yung Neo-Orthodox movement, no? So in a way, merong mga at variance yung presentation ni
ni Karl Barth sa ilan sa mga doctrines ng CBAP. However, ang nagkakapareho yung perception ni Karl Barth at yung perception ng fundamentalists within the conservative association na dapat magkaroon ng statement of faith. Dapat magkaroon ng limit doon sa pagbibigay sa paglilinaw kasi ang concept natin dito, we are a missionary organization. Gusto natin mag-church planting, gusto nating abutin, no? Sa pamamagitan ng isang local church, manganak tayo dahil nga sa pag-abot. And in saying so, 'di ba? Ano ang ipapasa natin doctrine sa kanila? Hindi naman pwedeng pagtayo ng local church, gano'n na, ipaubaya na natin yung pastor, meron ka namang Bible, bahala ka na sa doktrina nila. Hindi tayo ganoon, okay? Yun yung sabihin natin na nagiging in response, yun yung pinakita ko sa inyo. In response do sa Northern Baptist Convention, yun yung naging reaction ng yun yung naging reaction ng fundamentalism. Okay? Sige, balikan ko yung post ni, sana na satisfy si Brother Carl doon sa sa question. Ito sabi ng Kuya Ramon. Yun po sana ang first question ko sa first lesson kung ano po ang significance. Ayun. Mas ano po ba to? Comment o tanong? Kuya Ramon. Kasi may Tanong question po, ka dito Pastor. pero parang comment eh. Ano po ba? Tanong po, Pas, kasi kanina lilinawin nyo na po eh. Question po. Sa question ito. Nalito rin tuloy ako sa sinabi ko. Ano ba ito yung kailangan ko linawin? Yung okay. Tayo ay CBAP, yung nilagay ko po doon sa uli. No? Kasi dito, babalikan natin yung recording. Itong tatlong bagay na to, 3 fundamental principles. Kumbaga, what makes us CBAP? Sige, mamaya muna Kuya Mike, no? What makes up? So tayo ay isang confessional body. We rely on the Bible, the scripture, as the basis of our faith and living, and Christian living. Pero kailangan natin ng confession. Kailangan na ipapayag natin clearly what we believe. And then we are a fellowship of independent churches, which responds dun sa question ni Pastor John kanina. At tayo rin ay meron tayong organic relationship kasi nakikita natin dito ang unang dun sa material sa book ni Shelley, ang pinapakita doon yung role ng missionary organizations, no? Na ang local church ay merong freedom para pumili ng isang missionary organization para sa Great Commission. So ito yung mga yun yung parang bang pinapakita dito. Bakit tayo iba sa ibang mga Baptist? Yun yung pinangawakan natin, Pastor Ramon. So, sige, si Kuya Mike. Kuya Mike. Opo, na in reaction din do sa sinabi ni Kuya Ramon, ni Pastor Ramon. Ako po ay lumaki din na akala ko kaya tinawag na Conservative Baptist. Kasi mga kumakanta ng himno. Tapos itong bandang huli, hindi na kumakanta ng himno. Banda na. Banda na. Wala naman ako, hindi naman ako against doon sa mga form of worship. Pero yun lang po, akala ko yun. Pero ngayon, nalinawan ko na. Yun po. Nalinawan ko na bakit tayo tinawag na conservative. Conservative tayo kasi nag-himno tayo. Hindi yan ang akala ko. Kuya Mike. Tapos mahaba damit, mahaba buhok ng mga babae. Dapat kulay puti lang pag magsisimba. Sige. Thank you, Kuya Mike. Love ko yan si Kuya Mike. Si Pastor Rigor, baka kasi nag-open ng Sige, Pastor Rigor. Pag nag-open, may question. Oo nga. Good evening po, good evening. Basta nandun yung gintong kamay. Yung gintong kamay. Sige po. Sige. Hindi ko napindot Ay, lang po, gusto ko lang linawin po. Nabanggit po kasi yung standard sa statement of faith ng na CBAP na dapat merong standard Okay. Ngayon pero may autonomy ang bawat local churches
na gumawa ng kanilang statement of faith. Tama po, Parang tama po. nabanggit po, no? Kaso, hindi po ba hindi po ba parang kung may standard tapos meron namang autonomy na gumawa ng statement of faith, hindi may leeway din po, may freedom din na maglagay ng ibang kasi Tama. parang gano'n Tama yung, po. di ba, Opo. no? Ganun po, no? Okay po. Pero Tama. pagdating po sa ordination, pagka in-interview ka, kailangan ng pumasok ka dun sa statement of faith ng standard ng conservative. Di po ba? Sasagutin ko yan. Parang Okay, Pastor. medyo conflicting eh. Parang Sasagutin sa ko akin, yan. Sasagutin ko yan. Ayun po, sige po. Ang nagpapasa ng statement of faith, yung pastor na candidate. Okay po. Okay. Yung ipinasa niya ang statement of faith, yun ang statement of faith niya. At pagdating sa ordination, merong ordination committee. Itetest po, yun po yung role ng screening. So makita natin merong tradition ito. Na noon, doon sa pinaresent ko na material, yung kay Shelly, ang mga missionary kasi, ano na lang, para ba sasabihin, ako, gusto ko magmisyon sa Africa. O sige, ang galing mo naman, ipag-pray, sige, isend ka na namin. Walang screening. Yung concept ng ordination, palagay ko dun din yun ang galing eh. Kumaga, yung kahalagahan na ikaw ay mayroong statement of faith. Yung local church ay may autonomy tungkol sa statement of faith. Ang tanong, naintindihan mo ba yung statement of faith mo? Kaya po merong merong ordination testing. So, yung ordination testing, it is not saying na mali ang statement of faith nyo. Rather, it is more concerned in asking, ikaw ba as pastor, naintindihan mo yung sinulat mo dyan? No? It's more of confirming the candidate. It is not to, at the end of the day, di ba nagkaroon ng conference nung November, ako naniniwala, bahala pa rin ng local church. Nagsabi sila, nagkakaroon ng mga invitation para mag-screen. Hindi naman dahil pagkatapos nun, hindi ka ibang statement of faith mo, tatanggalin ka na sa SIBAP. Hindi naman ganun. Pero maliwanag po ba, Kuya Pats Rigor? Opo. Sige. Malinaw naman po. Sige. Okay. Thank you po. Thank you. Opo. Pastor John, sige po. Ay, tulungan Pastor, ko dito. Tulungan mo ako. follow-up question po yung kay Pastor Rigor. Medyo i-specific and direct ko na po. Sige. Ang ibig po bang sabihin ng autonomous, pwedeng gumawa yung local church ng taliwas o contradicting doon sa statement of faith ng denomination? Medyo tricky yung question, ha? Medyo tricky. Ang mas maganda nito, ang isang local church, nilinaw nyo yung statement of faith nyo. Okay? Para nang sa ganon, ang accountability nyo doon sa statement of faith nyo, hindi sa statement of faith ng organization. However, alam mo naman tayo, minsan nagme-major tayo sa mga minor. Di ba po? Nangyayari yon. Minsan nagiging major doctrine natin yung minor doctrine. Ayoko magbigay ng example dito, pero somehow, nangyayari talaga ito sa buhay. Kaya pagdating, ang question natin dito, kayo ay merong statement of faith na maaring hindi magkapareho doon sa statement of faith ng organization. Pero kung nakikita nyo ang sarili ninyo na gusto nyo pa rin mag-fellowship, palagay ko yun yung pinakamahalaga eh. Yung voluntary decision ng isang local church pastor na makipag-affiliate pa rin sa isang organization kahit na merong at variance sa ilang mga doctrine. Dagdag na lalo kayo naguluhan. Pastor po, yun pong Pastor Don, doon sa mga doon po sa mga minor and debatable, okay po tayo doon eh, no? Kahit sa SIBAP po, meron tayong like say sa tribulation, may post-trib, pre-trib. Okay po, may leeway tayo. Paano po kung major na yung sa, di ba, piniresent nyo po yung ating doctrinal statement ng SIBAP ngayon, no? 18, tama po ba 18?
13. 13 po, oo. Paano po kung dyan po sa general statement ay talagang contradicting po? Magbigay na po tayo ng specific example. About Trinity po. Tapos oneness po pala. So, yun po ba ay pwede nating sabihin yung dahil may autonomous, pwede ko na akong oneness. Pero still, nandun ako sa denomination. Yun po yung mga example, Pastor. Reality, hindi rin siya magtatagal eh. Kung isang, kasi yung sinabing example ni Pastor Jun, medyo malala na yun eh. Hindi na nga siya considered as evangelical eh, palagay ko. No? Ang Unitarian, para sa akin, hindi siya evangelical eh. So hindi lang siya may problema sa SIBAP. Sa evangelical community, may problema na siya. So hindi ko maintindihan paano siya kayang mag-coexist na sa local church nila, turo ay Unitarian, tapos pagdating sa organization, hindi. So, ang tawag natin dyan, kung kinakalaban mo yung isang grupo na hindi mo kapanalig, mapapagod ka. So, yung local church, ang mapapagod. Ganun po yung paniniwala ko. Na yung konseho ng organization, hindi na siya kailangan tanggalin. No? Yung local church mismo yung mapapagod. Dahil nga, essential doctrine yung binabanggit. Yung kagaya ng halimbawa na sabi ng Pastor doon. Salamat po, Pastor. Opo. Ay, sige. John Edel. Tanong lang po pa. So, ibig sabihin po, hindi parang papasok yung association about doon. Kung ganun po yung parang hihintayin. Ang alam ko diyan ganito. Ang sagot ko muna, hindi papasok, hindi manghihimasok. Okay? Meron tayong board, meron tayong konseho. Meron tayong mga regional tawag mo dito? District. Meron tayong mga district supervisor, whatever you call it. Hindi manghihimasok ang organization. Manghihimasok lang sila pag ang congregation ang nag-request. Brother John Adel, yung congregation ang nag-request sa konseho. Bakit? Kasi binabalik natin yung kapangyarihan na nasa congregation. Tama? Kunyari, si pastor nagtuturo ng ganyan. Diba? At yung local church, hindi na nagiging komportable sa tinuturo ni pastor. No? Pwedeng mag-file ng whether we call it complaint. Yung congregation ang nagpa-file ng complaint. At sa ganoon, binibigyan ng congregation yung konseho ng denomination, particular SIBAP Cavite, na manghimasok. No? Kasi may nagpapatuloy sa kanila. So, sa palagay ko, ganun ang magiging takbo. Kunyari, sasabihin ng 2 o 3 leader ng local church A. Sabihin nila, pastor, yung church namin ay pinasok ng ganitong turo. Anong gagawin namin? So, ang gagawin ngayon ng konseho, narinig ko na to, hindi po ako naging part ng council, no? Pero narinig ko how it is done. Kinausap ng local church, kinausap ng konseho, yung pastor, sabi ng mga member, ng mga leader mo, ganito daw yung nangyayari. Number 2, kakausapin ng konseho yung congregation mismo. Kasi sila yung complainant. At doon nakikita yung dalawang panig. At pagdating sa uli, yung local church pa rin ang gumagawa ng decision. So, magbigay tayo ng example. Sabi ng local church, patatalsikin na namin yung pastor namin. O sila ang gumawa ng decision. Another option, sinabi ng local church, nadala doon sa turo ng pastor, sabi ng local church, wag naman sana, SIBAP Cavite, lalabas na kami. Kasi pinangahawakan namin yung turo ng pastor. Sabi ko nga, wag naman sana. Pero nangyari din yan, meron din tayong ganyang kasaysayan sa ating organization sa SIBAP Cavite. Again, nasa ng kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay nasa autonomous local church. Medyo paulit-ulit ako doon, pero
sabi ko nga, bilang inyong kamanggagawa sa Panginoon, nandito ako, magbigay lang ng advice. Pag close natin dito ng ating Zoom meeting, kayo pa rin bilang mga, sabihin natin, mga person accountable sa inyong local church, ang makikipagtulungan sa congregation in making decisions. Medyo pero yun, napahaba tuloy tayo ng oras, pero anong tawag mo dito? Kailangan sabi nga, kaya nga tayo merong ganitong mga pag-uusap, no? Kailangan maging maliwanag ng isip natin kasi nangyayari na siya eh. Nangyayari na siya. Ako, I take it seriously, kaya ako nga pati nga dito inilagay ko yung presentation. So we take as representatives of our local church. Mahal natin 'yan eh. No? Mahal natin yung constituents natin. Tandaan natin, si Jesus namatay din para sa kanila eh. So ano yung responsibility natin bilang mga stewards? Okay, so pero parang nagpe-preach na yata ako, no? Thank you sa pakikinig. No? At saka 9:38 na po, wag na po kayong magtanong. Bawal na po magtanong. Binabawalan ko na po kayong magtanong. Pero tayo? Picture muna tayo, mga kuya. Picture tayo. Hindi tayo nakapag-picture ng last time eh. Yan, si Kuya Jomel. Yan, nandiyan si Kuya Mel. Yan, si Teacher Dats, nandiyan na. Si Kuya Alan, nakita ko na yung ating mga Kuya Alan. Yan. Si Kuya Noel, bakit? Teka lang. Ayun. Hindi si Kuya Noel. Sige, teka lang. Sige, 1, 2. Teka lang. Ano pala itong video? 1, 2, 3. Teka lang. Bakit ganon? Teka lang. Ayan, yan. Ayan. Isa pa, para baka okay. 1, 2, 3. Okay, salamat po mga kuya. No, again po, lagi ko pong uulitin, hindi po ako dito nagdidikta. Pagdating po sa huli, kayo pa rin po ang bida, ang local church ang bida. Okay. Magandang gabi po. Okay. God bless po mga kuya. God bless.